Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. O Diyos Ama, patuloy mo kami naakapin. Patuloy mo po kaming kalingain sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, sa kanyang salita, sa kanyang mga himala. Nawa ay lalo naming maunawaan ang iyong pagmamahal, ang iyong pagliligtas sa aming lahat. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maging tanglaw namin araw-araw dito sa mundo na aming ginagalawan. Ang lahat ng ito, Ama, ay samad dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw na naman po ng linggo. Tayo po ay inaanayahan ng Panginoon na dumulog sa kanyang hapagkainan. Magpuri, magpasalamat, magnilay, at manalangin. At higit sa lahat, ay tanggapin po natin siya sa banal na Eucharistia. Huwag po natin kaliligtaan ang taong tumatanggap kay Kristo at tumatanggap sa kanya ng buong puso ay tinatanggap din ng Panginoong Hesus. At ito ay kanyang pinangako mula noon hanggang sa ngayon. Mga minamahal ko mga kaibigan, samahan niyo po akong muli sa mga ilang minuto ng pananalangin at pagninilay sa ating paghimay ng banal na salita ng Diyos at hingin natin ang presensya ng banal na Espiritu upang ibigay sa atin ang mensahe na nais niyang ibahagi sa atin sa linggong ito. August 20, 2023 po, at ang gospel po natin ay Matthew 15 verses 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Now a Canaanite woman came from the area and began to cry out, "Lord, Son of David, have pity on me. My daughter is greatly tormented by a demon." But Jesus did not answer her, not even a word. So his disciples approached him and said, "Send her away. See how she is shouting after us." Then Jesus said to her, "I was sent only to the lost sheep of the people of Israel." But a woman was already kneeling before Jesus and said, "Lord, help me." Jesus answered, "It is not right to take the bread from the children and throw it to the little dogs." The woman replied, "It is true, sir, but even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus said, "Woman, how great is your faith! It will be as you wish." And her daughter was healed at that moment. The Gospel of the Lord. Praise to you, the Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyo natin ngayon ay isa na namang pagpapatunay kung gaano kahalaga ang pananampalataya at kung gaano kahalaga ang sampalatayanan natin ng buong puso, isip at kaluluwa. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na totoo at taong totoo sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mapapansin po natin na walang pinipili ang Diyos sa taong lumalapit sa Kanya. Walang pinipili ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba at hinahanap, hinahangad at hinihingi ang Kanyang lakas, ang Kanyang tibay at ang Kanyang lalim ng pagmamahal at kapangyarihan. At ito ay pinatunayan muli sa ebanghelyo na ating binasa para sa linggong ito. Bagamat
ang mga apostol ay itinatabi na ang babaeng ito. At bagamat si Jesus mismo ang nagsabi na hindi karapat-dapat ang sino man na tumanggap ng mga pagkain para sa kanyang mga anak, para sa mga totoong karapat-dapat na tumanggap nito. Subalit nagulat ang ating Panginoong Yesus sa isinagot ng babae. Sabi niya, kahit ang mga aso, ay maaaring makakain ng mga maliliit na mumo o butil na malalaglag mula sa hapagkainan. At doon ay naantig ang puso ng ating Panginoon. Doon niya nakita kung gaano katatag at kalalim ng pananampalataya ng babaeng ito sa kanyang harapan. Kung iisipin natin, para bang napakalaking insulto ang nabanggit ng Panginoong Diyos sa harap ng babaeng ito. Ang para bang insultuhin na siya ay hindi siya karapat-dapat, na kahit ang mga aso ay hindi dapat no, tumanggap nito. Ika nga ang maaari nating sabihin na inihahalin tulad ang babaeng ito sa mga ligaw na hayop o sa mga kung saan pa nang galing na hindi dapat maging karapat, dapat at tumanggap na biyaya ng Diyos. Subalit nagulat ang Panginoon sa kanyang sinabi, bagamat ito ang mga aso o kahit ang mga aso ay maaaring tumanggap ng mga maliliit na butil na malalaglag mula sa pagkainan. Ganun na lamang ang lalim ng paniniwala at pananampalataya ng babaeng ito kay Jesus. Kung kaya't naantig ang Panginoon at ito ay kanyang pinagbigyan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang pananampalataya ng nating lahat ay binibigay ng Diyos ay nasusukat hindi lamang sa laki o hindi nasusukat sa dami ng ating naibabahagi sa kapwa. Ang ating pananiwala at pananalig sa Diyos ay hindi nasusukat kung gaano tayo naglilingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya at lalim ng ating ugnayan sa Diyos ay hindi rin nasusukat sa rangya ng buhay o kung sa pangalang iniingatan natin habang tayo ay naririto sa mundo. Sa halip, ang pananampalataya na kaloob ng Diyos ay maaring isang dahilan na maging sukatan kung paano natin isinusuko ng buong buo ang sarili natin sa Diyos at wala tayong magagawa kundi siya lamang. Sa maraming bagay na nararanasan natin, sa maraming bagay na nabibigyan natin ng lalim dahil meron tayong kakayahan dito sa mundo. Subalit meron mga pagkakataon sa sarili natin na alam natin anumang yaman natin, anumang husay at anumang talino natin ay hindi natin ito mapagtatagumpayan. At doon tayo minsan nagsasabi sa ating sarili, Panginoong Diyos, nagawa ko na po ang lahat ng kaya kong gawin. Sa oras na ito, sa panahong ito, Panginoong Diyos, ikaw na po ang bahala. Ibinibigay ko na po at isinusuko ko po ng buong kakayahan, ng buong kalooban, ng buong kaalaman at kababaan ng loob ng aking sarili. Manahan ka, O Diyos, at ikaw na po ang kumilos sa aking buhay. Ito ang isang pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa bawat isa. Isang pananampalataya hindi lamang na nakikita dahil sa tayo ay laging nasa loob ng simbahan at kilalang kilala tayo dahil sa posisyon na ginagalawan sa lipunan man o sa simbahan kung saan tayo ay kaanig. Na hindi lamang dapat dito sa halip ang pananampalatayang nandito sa kaloob-looban ng ating puso na hindi natin magagawa at wala tayong makakaya kung wala ang Jesus at wala ang Diyos sa atin. Isang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon kung gagamitin natin ng maayos, kung gagamitin natin ng tama at sapat, ito ang magiging daan upang patuloy tayo. Magiging daan upang mas maging karapat dapat tayong tumanggap ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin, kagaya ng Ebanghelyo ngayon. At alam po natin noong unang panahon,
ang mga Hudyo ay hiwalay sa mga Samaritano at mga babaeng mga taga-Kanaan. Ibig sabihin, mataas ang level ng mga Hudyo sa mga babaeng taga-Kanaan o mga Samaritana. Ibig sabihin ay mayroon silang tinatawag na societal gap. Ano po yung tinatawag na space mula dun sa lipunang kanilang ginagalawan. Subalit sa Ebanghelyo ngayon, bagamat ito ay nakita ni Jesus, bagamat ito ay ipinakita at ipinaramdam ni Jesus sa babaeng ito, subalit ang lahat ng ito ay nawala at nangibabaw sa babae ang isang pananampalatayang kahit mismo ang kapwa-Hudyo ng ating Panginoon ay hindi nananampalataya ng lubos kay Kristo. At alam natin ang mga Pariseo, Saduceo ay hindi nananampalataya at naniniwala sa ginagawa ni Kristo. Subalit ang babaeng ito na taga-Kanaan, hindi kalebel ng ating Panginoong Diyos. Subalit ang pananampalataya ay lumalampas sa kung anumang uri meron ka sa lipunan. Anumang yaman meron ka sa lipunan. Ang pananampalatayang ito, pananalig sa Diyos ay lumalampas at yun lamang ay sukatan na at iyon ay sapat na upang ikaw ay pakinggan ng ating Panginoon. Hindi titignan ng Diyos ang yaman. Hindi titignan ng Diyos ang maraming bagay. Hindi titignan ng Diyos kung sino at ano ka sa lipunan iyong kinabibilangan. Sa halip, ang pakikinggan at dadamhin ng Diyos kung gaano kalalim at gaano mo siya pinakikilos sa iyong puso, sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa. Dala ng kanyang pagmamahal na ibinibigay sa iyo at kung paano tayong tumutugon sa pagmamahal na ito. Tandaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, mayaman man tayo, mahirap man tayo man ay kabilang sa lipunan o hindi, tayo man ay kabilang dun sa mga tinatawag nating samahan na nasa loob ng parokya o nasa loob ng simbahan na gumagalaw at malapit sa pari o hindi. Hindi ito ang tinitignan at hindi ito ang pinagmamasdan ng ating Panginoon. Ang paglapit sa Diyos at ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga pangangailangan ay hindi nasusukat sa mga posisyon na meron tayo sa loob ng simbahan. Hindi nasusukat sa dami ng ating pera, sa dami ng ating kayamanan, sa dami ng ating koneksyon. Ang paglilingkod at tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi nasusukat sa kung sino ang koneksyon mo sa loob ng politika, sa loob ng kumpanya o sa loob ng simbahan. Hindi doon nakikita ang tunay na pagmamahal at ang tunay na pagtugon sa ating Panginoon. Sa halip, ang tunay na pagtugon sa Panginoon ay yung paggawa ng kabutihan ng kahit na walang nakakakita, ay patuloy kang gumagawa, patuloy kang kumikilos, na kahit walang pumupuri sa iyo at alam mo ang Diyos ay nasa sa iyo, patuloy kang kumikilos at gumagawa, patuloy kang nagpapatawad, patuloy kang umuunawa, patuloy kang nagmamahal. Iyan ang tunay na pagmamahal. Iyan ang tunay na pagkilala at pagpapalalim ng pananampalataya na ibinibigay ng Diyos. At doon pa lamang ay saka pa lamang tayo maririnig at saka pa lamang tayo pakikinggan ng buong buo ng Diyos. Sapagkat inuuna natin ang ating pananalig, inuuna natin ang ating pagmamahal, inuuna natin ang pagsampalataya, at ito ay nagkakaroon ng katuparan kung paano natin isinasabuhay ang pananalig na meron tayo. Tulad ng babae dito sa Ebanghelyo, na talaga namang nabagabag ang kalooban ng Diyos sapagkat ang kanyang anak ay may sakit at inaalihan ng masamang espiritu. Walang sino man na ninanais ng Diyos na mapunta sa impyerno. Walang sino man na ninanais ng Diyos na hindi mapalapit at hindi niya maibalik sa sinapupunan ng Ama. Lahat ng ito ay gusto ng Panginoon ay bumalik sa kaharian ng Diyos at maiangat niya ng buong buo sa Panginoon. Mailapit niya ng buong buo sa Diyos Ama. Subalit ito ay magkakaroon lamang ng katuparan kung tayo ay nananampalataya,
kung tayo ay buong buo na isinusuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. At yan po ang hinihingi ng Panginoon sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Pagnilayan po natin, pag-isipan po natin kung gaano ba kalalim ang pananampalataya natin. Kung kaya ba natin isuko ang Diyos, isuko sa Diyos ang lahat ng meron tayo, kaya ba natin iwanan ang lahat at isuko ang sarili sa Panginoon ng buong buo, sapagkat tayo ay naniniwala na tayo ay hindi iiwan at bibitawan ng ating Panginoon. Kaya pa natin lumuhod at magpakababa sa harap ng maraming tao alang-alang sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kagaya ng nabanggit sa Ebanghelyo ngayon. Tandaan po natin ang pananampalataya na ipinakita ng babaeng ito sa Ebanghelyo ngayon ay sadyang napakalakas, napakatibay at napakatatag. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon, ang sino mang may payak na pananampalataya, kahit man ito ay gaano man ito kaliit, kapag ito ay payak at tunay na pananampalataya, kaya ng pananampalatayang itong ilipat ang bundok sa kabilang ibayo. Faith can move mountains, sabi nga ng ating Panginoong Diyos sa Ebanghelyo. At dahil doon, pansinin ninyo kung gaano ang layo ang distansya ng babaeng taga-Kanaan kay Kristo. Si Kristo bilang Hudyo at ang babae sa Kanaan, doon pa lamang sa makatao at lipunang sukatan ay magkalayo na sila. Ikalawa, ang babae ay sinasabi natin, hindi itinuturing na kalebel ng mga lalaki noong unang panahon. Ano po? Subalit dito sa Ebanghelyo natin ngayon, ang babae bagamat siya ay makasalanan, bagamat siya ay taga-Kanaan, bagamat siya ay hindi kalebel ng Diyos, dahil sa pananalig at dahil sa pananampalataya, nagpang-abot ang Diyos na totoo at taong totoo sa isang taong makasalanan at hindi karapat-dapat humarap sa isang Hudyo na tulad ni Jesus. Nagpang-abot at nagkaroon ng tinatawag na pagdadaupalad ang isang Diyos na banal, malinis, kapitapitagan at dinadakilan ng lahat. Nagpang-abot at nagkasalubong sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ang taong mahina, ang taong makasalanan, ang taong hindi kauri at ang taong hindi karapat-dapat nang dahil sa pananampalataya ng wagas ay nabiyayaan at naibigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus ang kanyang hinihiling. Tayo rin po ay inaasahan, ay tinatawag ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang ating sarili. Pakinggan natin ang ating puso. Pakinggan natin ang ating damdamin. Gaano ba kalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon? Amen. Panginoong Diyos, lagi mo po kaming gagabayan. Lagi mo po kaming tutulungan upang mas lalong lumalim ang aming pananalig sa iyo. Banal na Espiritu Santo, alisin mo po sa amin ang takot. Alisin mo po sa amin ang agam-agam. Alisin mo po sa amin ang pagdududa, Panginoon, na sa lahat ng aming nararanasan, lalo na sa dagok ng buhay, sa hirap at suliranin na aming kinakaharap, ay manatili kami, Panginoon, na nakasandal at nakasandig sa iyo. Manatili kami, Panginoon, na tumatawag, nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka, O Jesus. Sa gitna ng aming mga nararanasan, ay hindi kami susuko at hindi kami mawawalan ng pag-asa at pananampalataya. Sa halip, Panginoon, ay patuloy po kaming manalig, patuloy po kaming sumampalataya,
At patuloy po kaming maghihintay, tatanggap ng iyong biyaya at pagpapala sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Salamat po, Ama. Salamat, Jesus, aming Panginoon. Salamat, O Banal Espiritu Santo. Inihiling po namin to, Ama, sa ngalan mo, kaysa ng iyong Espiritu Santo at ng aming Diyos at Panginoong si Jesus. Iisang Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.